Musika. Si Ginang Marites Gonzaga ay isang dalagang masipag na nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga Marites. Sa kabila ng maraming pagtatangka ng kanyang ina na iayos siya sa iba't ibang lalaki, wala pa ring nakapasa sa kanyang panlasa. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, napadaan siya sa isang makipot na eskinita kung saan may nakita siyang lalaki na binubugbog ng mga tambay. Ang lalaki ay si Ginoong Jericho Donato Leviste, isang kilalang CEO na tumakas mula sa kanyang lolo. Ayon sa kwento ni Jericho, nais siyang ipakasal ng kanyang lolo sa isang byuda na may 3 anak, bagay na hindi niya matanggap. Agad na tumulong si Marites kay Jericho, hindi alintana ang panganib. Dinala niya ito sa kanilang tahanan upang gamutin ang mga sugat nito. Kinabukasan, isang mamahaling kotse ang huminto sa harapan ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang lolo ni Jericho, na may dalang seryosong ekspresyon. Sa gitna ng tensyon, ikinagulat ni Marites nang biglang ipinakilala siya ni Jericho bilang kanyang nobya. Hindi lamang iyon, maging sa harap ng pamilya ni Marites, buong tapang na ipinahayag ni Jericho na sila ay magkasintahan. Ang dalaga ay natagpuan ang sarili sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Mama, si ate gumagawa ng himala, malakas na sigaw ng bunsong kapatid ni Marites, si Junjun, matapos niyang maabutan si Jericho at Marites sa isang hindi kanais-nais na posisyon, nakapatong si Marites sa binata na nakahiga sa sofa. Junjun, manahimik ka nga, habol ni Marites sa bata, na mabilis na tumakbo patungo sa kanilang mga magulang. Ano ba yon? Gabi na, nakakabulabog pa kayo, tanong ng kanilang ina, si Aling Nena, habang kasama ang kanilang ama, si Mang Ramon. Mama naman kasi, si Junjun, 8 taong gulang pa lang, pero ang dumina ng isip, sagot ni Marites, na namumula ang mukha dahil sa hiya. Teka nga, sino ba yang lalaking yan? At bakit nadyugaw ang labi ng binatang yan? Kinagat mo ba? Marites, tanong ni Aling Nena, halatang naguguluhan. Mama, ano ba? Pakinggan niyo muna ako, sagot ni Marites, pilit na nagpapaliwanag. Samantala, hindi napigilan ni Jericho ang mapangiti sa eksena. Anong nakakatawa? Matapos kitang tulungan, ikaw pa ang tatawa, inis na tanong ni Marites. Pasensya na, hindi ko lang mapigil ang humanga sa pamilya mo. Nakakatuwa sila, sagot ni Jericho, na may ngiting hindi maitago. Nagtipon ang pamilya ni Marites sa sala, naupo, at maingat na nakinig sa kanyang paliwanag. Ganito po kasi yun. Pauwi na ako galing trabaho nang makita ko siya na pinagtutulungan ng mga tambay, panimula ni Marites. Ah, opo, nasiraan po kasi ako ng kotse. Bumaba ako para humingi ng tulong, pero napagdiskitahan ako ng ilang kalalakihan. Mabuti na lang at dumating si Marites. Ginamit niya ang tunog ng kanyang cellphone bilang pangpatrol na wangwang. Ayun, nagtakbuhan ng mga loko-loko, dagdag na paliwanag ni Jericho, na halatang nagpapasalamat. At kaya ko po siya sinama dahil gabi na noon. Bukod pa roon, nabugbog pa siya. Kawawa naman kung iiwan ko. Halos mahimatay na nga siya kanina. At tungkol naman po sa nakita nitong si Junjun kanina na tila malisyoso, natambal lang po ako kaya ganoon ang naging posisyon namin, mahinahong paliwanag ni Marites habang panandali ang tumingin kay Jericho. Ah, ako nga po pala si Jericho Donato Leviste. Ako ang may-ari at CEO ng Leviste Corporation, magalang na pagpapakilala ni Jericho. Wow, iyon yung sikat sa paggawa ng mga beauty products. Kaya naman pala napakagwapo mo, bulalas ni Aling Nena, na halatang humanga. Opo, sa susunod po, bibisita ako ulit dito para dalhan kayo ng mga produkto namin, masayang dagdag ni Jericho. Nako, kahit araw-araw ka pang bumisita, ayos lang sa amin, sagot ni Aling Nena, na labis ang tuwa. Matama na po, gamutin ko na ang mga sugat niya. Magsitulog na kayo, sabi ni Marites, pilit na pinapaalis ang pamilya. Sus, binabakuran ka na ng anak namin. Gusto ka na niyang masolo, biro ni Mang Ramon, ang ama ni Marites. Dadalhan mo rin ako ng panglalaking set ha. Para lalo pang mabigani sa akin ang asawa ko, dagdag pa ni Mang Ramon, na ikinatawa ng lahat. Nang makaalis na ang pamilya, nilapitan ni Marites si Jericho. Lumapit ka na rito para matapos na natin ang paggamot sa sugat mo, sabi niya. Ngunit laking gulat niya nang halos idikit ni Jericho ang mukha nito sa kanya. Agad niya itong tinulak gamit ang hintuturo sa noo. Umayos ka nga,
Sabi kong lumapit ka, pero hindi ko sinabi na ipagduldulan mo ang mukha mo sa harapan ko, inis na sabi ni Moritz. Correction, gwapong mukha, sagot ni Jericho, sabay ngiting pilyo. Napailing na lamang si Moritz sa kapilyuhan ng binata. Samantala, napatitig naman si Jericho sa bawat kilos ng dalaga. Tila nahihipnotismo siya sa bawat galaw nito. Huwag mo nga akong titigan, sabi ni Moritz, kunot noo. Hindi ko mapigilan eh. Ang ganda mo na nga, ang bait mo pa, pati pamilya mo, diretsahang sabi ni Jericho, na ikinapula ng mukha ni Moritz. Ganyan ka ba talaga ka-honest at frank ka? Oo naman. Type nga kita eh, sagot ni Jericho, sabay ngiti. Sira ulo, baka naalag lang yang utak mo. Tapos ko nalinisan ang mga sugat mo. Tabi na lang kayo ni John kasi malamig dito sa sala, sabi ni Moritz. Ah, Moritz, nagugutom kasi ako, biglang sabi ni Jericho. Oo nga pala, ako rin. Tara, sabay na tayo, sagot ni Moritz, sabay lakad patungo sa kusina. Habang naglalakad, napahawak si Moritz sa kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Moritz, ikalma mo, bulong niya sa sarili. Ang alin? Anak ng kabayo, sagot ni Jericho, na nasa likuran pala niya, dahilan upang magulat siya. Etong plato, sumandok ka na lang ng kanin. Nasa mesa ang ulam, natatarantang sabi ni Moritz. Habang kumakain, napatingin si Jericho kay Moritz. Ah, siya nga pala, salamat sa pagtulong sa akin, Moritz, sabi niya ng may sinseridad. Wala yun. Kahit sino naman tutulungan ko kung naabutan ko sa ganong sitwasyon, sagot ni Moritz, na pilit iniiwas ang tingin sa binata. Kahit hindi kasing pogi-pogi ka ba, bulong niya sa sarili, ngunit narinig iyon ni Jericho kaya natawa ito ng bahagya. Single ka pa? Tanong ni Jericho bigla. Bakit mo tinatanong? Balik ni Moritz, sabay irap. Syempre, mamaya ma-issue tayo bukas, tapos may boyfriend ka pala, sagot ni Jericho, na may ngiting tila ng asar. Wala naman pong mga osero at osere dito sa amin. Ikaw pa lang, sagot ni Moritz, na may halong biro. So single ka nga, pwede ba? Gear. Kumain ka na nga lang, mabilis na putol ni Moritz, halatang naiirita na. Nagtatanong lang naman ako, pero sa totoo lang, parang wala ka pang nagiging boyfriend, sabi ni Kiefer, nakangiti at tila ng asar. So sinasabi mong pangit ako, tanong ni Moritz, kunot noo habang nakatitig sa binata. Wala akong sinasabing ganun. Ang sabi ko nga, ang ganda mo, sagot ni Kiefer, sabay tingin ng diretsahan kay Moritz. Halos masamid si Moritz sa narinig kaya mabilis siyang binigyan ng tubig ni Kiefer. Sa pagmamadali, muntik pa niyang mabitawan ang baso nang magtama ang kanilang mga daliri. Para bang may kuryenteng damaloy sa kanilang dalawa, kaya agad nilang iniwas ang kanilang mga kamay. Dati ka bang electric eel nung past life mo? Ang lakas ng kuryente mo, biro ni Kiefer, na ikinatawa ni Moritz kahit pilit niya itong pinipigilan. Nagpatuloy na sila sa pagkain ng tahimik, ngunit halata sa kilos ni Moritz na iniiwasan niyang tumingin ng diretso kay Kiefer, samantalang ang binata naman ay pasulyap-sulyap sa kanya, tila sinusuri ang bawat galaw niya. Sa isang kwarto na lang kayo matulog ng kapatid ko. Ako na ang bahala sa mga hagasin, saad ni Moritz, sabay tayo mula sa lamesa. Sumunod naman si Kiefer at dinala siya ni Moritz sa isang silid. Junjun, tama na yan sa cellphone mo. Kukunin ko yan, sabi ni Moritz, habang inaayos ang higaan ng kapatid. Tabi muna kayo ng kuya Kiefer mo, dagdag niya, sabay lingon kay Kiefer. Nox, kuya agad, nakakalokong sagot ng bata, na tinawanan din ni Kiefer. Malamang, mas matanda siya sa'yo. Gusto mo, Lolo Kiefer na lang itawag mo, biro ni Moritz, na ikinatawa rin ng dalawa. Bakit naman ganon? Bakas ang pag-alma ni Kiefer, habang pilit na pinipigilan ang pagtawa. Diyan na nga kayo, sabi ni Moritz at iniwan ang dalawa sa silid. Little bro, tabi tayo ha, palam ni Kiefer habang inaayos ang kanyang higaan. Ang dumi naman ng damit mo, kuya. Oh, may damit dito sa drawer ni Papa. Magbihis ka muna, sabi ni Junjun, sabay abot ng malinis na damit. Nox, salamat, tol. Mas thoughtful ka pa sa ate mo, sagot ni Kiefer, na may halong biro. Anong thoughtful? Puno ng utot, balik ni Junjun, na ikinatawa ni Kiefer. Grabe ka, kuya ha. Pinahiram na nga kita,
Inaasar mo pa ako. Di ako ututin, sagot ni Junjun, na halatang nagtatampo ngunit natatawa pa rin. Kuya, ano ka ba? Thoughtful, ibig sabihin maalalahanin. Parang caring, ganun, paliwanag ni Kiefer habang pinupunasan ang noo ng bata. Maalaga naman ah. Ikaw naman kasi, kuya, pang-alien salita mo sagot ni Junjun, na patuloy sa paglalaro ng kanyang mga laruan. English yun. Di ba tinuturo sa school nyo yun? Nako, di ka nakikinig sa teacher mo no, sabi ni Kiefer habang nililibot ang tingin sa silid. Napansin niya ang mga robot na laruan ni Junjun. Mahilig ka pala sa robot, tanong niya sa bata matapos magpalit ng damit. Opo naman, kaya nga iniingatan ko sila sagot ni Junjun habang maingat na nilalagay ang mga laruan sa kanilang pwesto. O sige, nakakita ka na ba nung mga robot na sumasayaw at umiilaw? Tanong ni Kiefer, na tila nagiging interesado sa hilig ng bata. Nakakita na, kuya, kaso wala naman akong pambili nun Masyadong mahal, sagot ni Junjun, na may halong lungkot. Pahilig rin ako sa mga robots at may mga collections pa ako sa bahay namin. Ganito, kapag sa susunod na balik ko rito at mataas ang exam mo sa English, bibigyan kita ng robot. Ayos ba? Sabi ni Kiefer, na may ngiting nakakaengganyo. Talaga po, kuya, tanong ni Junjun, halos hindi makapaniwala sa narinig. Oo nga, ano, deal, sagot ni Kiefer, sabay abot ng kamay para makipagkamay sa bata. Yes na yes, masayang sabi ni Junjun, habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Kiefer. Narinig naman ni Marites ang masayang usapan ng dalawa mula sa labas ng silid. Hindi niya mapigil ang mapangiti habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kanina pa pala siya nakatayo sa may pinto bago tuluyang pumunta sa kanyang kwarto. Kinabukasan, maagang nagising si Marites dahil sa malakas na busina ng isang sasakyan. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang isang magarang kotse na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Ang aga ng sundo ni Kiefer sabi niya sa sarili, sabay lakad patungo sa kwarto ni Junjun para kumatok. Kiefer, sundo mo, nandyan na, sabi ni Marites mula sa labas ng silid. Napabalikwas ng bangon si Kiefer habang si Junjun naman ay tulog na tulog pa rin. Lumabas na rin sa kwarto ang mga magulang ni Marites na sina Aling Nena at Mang Ramon. Sundo, di ko naman ipinaalam na nandito ako sabi ni Kiefer, habang kinukusot ang naniningkit niyang mga mata. Lumabas sila sa harap ng bahay at halos hindi na makalapit si Kiefer nang makita kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto ng sasakyan. Mula roon ay lumabas ang isang matandang lalaki na may tungkod. Puti na ang lahat ng buhok nito, at ang tindig niya ay nagpapakita ng awtoridad. Lolo, tanong ni Kiefer, hindi makapaniwala habang nakatingin sa matandang lalaki na bumaba mula sa magarang sasakyan. Ang ibig mong sabihin, siya, sabay turo ng matanda kay Marites. Siya ba ang sinasabi mong girlfriend mo? Opo, lolo, siya nga po, sagot ni Kiefer, pilit na mumiti. Kaya naman sinuri ng matanda si Marites mula ulo hanggang paa. Napalunok si Marites sa kaba at aalm sana nang bigla siyang bumulong si Kiefer. Please, tulungan mo ako. Ipapakasal ako ni lolo sa isang babaeng nasa late 40s na, single mom pa ng 4 na bata. Pakiusap ng binata, halos nagmamakaawa. Gustuhin mang matawa ni Marites sa narinig, ay naawa siya kay Kiefer. Mukhang seryoso nga ito at tila walang kalayaang pumili ng iibigin. Isang beses lang to, sagot niya, iniwas ang tingin upang hindi mahalata ang pagkaaliw. Oo, promise, mahal na mahal kita, promise, bulong ni Kiefer na ikinapula ng pisngi ni Marites. Sigurado kang ang girlfriend mo siya, muling tanong ng matanda, halatang duda pa rin. Opo, lolo, huwag niyo naman pong takutin, sagot ni Kiefer, sabay yakap kay Marites. Nanlaki naman ang mga mata ng mga magulang ni Marites na nasa likod nila, ngunit sinenyasan sila ng dalaga na ayos lang. Dahil dito, inakala ng mga magulang ni Marites na totoo ngang magkasintahan ang dalawa. Dahil sa eksenang iyon, lalo pang nagulo ang lahat. Siguraduhin mong mapapasagot mo siya ng oo sa proposal mo. Halika na at sumabay ka ng umuwi, biglang sabi ng matanda, tila nagutos pa. Tumango naman si Kiefer. Opo, lolo, salamat po, sagot niya bago sumakay sa sasakyan. Bago tuluyang umalis,
Nag-flying kiss pa siya kay Marites, dahilan upang mapanganga ang dalaga. Pagkaalis ng sasakyan, agad na hinailan ng mag-asawa si Marites papasok ng bahay. Sabi na boyfriend mo yun. Nako, kunwari ka pa, sabi ni Aling Nena, sabay kurot sa braso ng anak. Napabuntong hininga si Marites. Naisip niyang huwag na lang linawin ang totoo sa mga magulang. Magagamit ko rin ito, bulong niya sa sarili, para hindi na ako ayerto ni mama sa mga kargador tuwing namimili kami sa palengke. Pasensya na po kung itinago ko, sabi niya sa mga magulang, kunwari nahihiya. Napakamot naman sa ulo si Mang Ramon. Hindi naman kami tatutol. Nasa tamang edad ka na rin naman. Ang totoo niyan, masaya pa kami para sa'yo, sagot ni Aling Nena, nakangiti. Hindi ka nagagalit, ma? Tanong ni Marites, kunwaring nag-aalangan. Bakit naman kami magagalit? Kahit nga kanino ka na lang namin nirereto dahil natatakot kaming tumandang dalaga ka, sagot ng ina, sabay tawa. Ikaw, papa, ayos lang ba sa'yo? Tanong niya sa ama. Oo naman. Boto agad ako kay Kiefer. Mukhang magalang at mabait na bata. Isang gabi pa lang natin siyang nakasama pero tiwala na ako sa kanya, sagot ni Mang Ramon na sinang-ayunan ng asawa. Oo nga, kaya para mas makilala pa namin siya, dalasan mo ang pag-imbita sa kanya rito, ha? Dagdag ni Aling Nena. Mama, busy yun sa trabaho, sagot ni Marites, pilit na umiwas sa usapan. Napasubo yata ako, sa isip niya. Nako, kapag mahal, may paraan, sabi naman ni Mang Ramon. Wala nang nagawa si Marites kundi panindigan ang pagpapanggap nila ni Kiefer. Ilang araw ang lumipas at nakahinga siya ng maluwag dahil walang paramdam si Kiefer. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maalis sa isip ang binata. Madalas niyang naiisip ang ngiti nito at ang mga biro nito sa kanya. Hay, buhay, bakit ba ganito? Kasi ang gwapo niya. Ano ba, Marites? Tumigil ka nga, bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng mga papeles sa trabaho. Oy, Marites, ayos ka lang dyan? Tanong ng katrabaho niyang si Martin. Ha, oo naman. Ayos na ayos, sagot niya, pilit na ngumiti. Bakit nagsasalita ka mag-isa? Tanong ni Martin, kunot noo. Hindi no, namalik mata ka lang. Baka namali ka rin ng dinig, sagot ni Marites, sabay talikod upang ituloy ang ginagawa. Sa trabaho ni Marites, noong sumapit ang uwian, medyo madilim na rin dahil overtime sila. Habang naglalakad palabas ng gate, nilapitan siya ng isang kasamahan. Oy, Marites, kanina pa may nag-aantay sa'yo sa labas. Magarang kotse at gwapong lalaki, sabi nito, sabik na sabik. Napakunot ang noo ni Marites bago tuluyang lumabas. Paglabas niya, nakita niya si Kiefer na nakasandal sa pinto ng kanyang kotse. Bumungad ito ng ngiti. Ihahatid na kita pa uwi. Gabi na, sabi ni Kiefer. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Marites, halatang naguguluhan. Tinanong ko si mama mo. Nagdala kasi ako ng mga pinanggako ko, mga produkto at yung laruan ni Junjun na robot. Akalain mo, naka-perfect siya sa exam. Mana sa ate, sagot ni Kiefer, may halong biro. Pero bakit pati dito? Gabi na sagot ni Marites, kunot noo. Exactly. Gabi na. Delikado sa daan. Tsaka gusto kitang makita, sagot ni Kiefer, diretso ang tingin sa dalaga. Napailing si Marites. Late night walks. Bahala ka nga. Ang kulit mo, sagot niya ngunit hindi maitago ang ngiti. Sa paglalakad pa uwi, habang naglalakad sila pa uwi, biglang nagsalita si Marites. Kiefer, seryoso ka ba talaga sa pagpapanggap natin? Paano kung pilitin ka ng lolo mo na mag-propose sa akin? Di magpo-propose ako, sagot ni Kiefer, tila wala lang. Hindi ganon kadali yun, Kiefer. Ang kinakasal lang ay 2 taong nagmamahalan, sagot ni Marites, seryoso. Di mamahalin kita, sagot ni Kiefer, ngumingiti. Baliw, sagot ni Marites, sabay lakad ng mabilis upang iwan ang binata. Seatbelt, sabi ni Kiefer, sabay lapit upang ikabit ang sinturon ni Marites. Dahil sa pagmamadali at kalikutan ng kanyang mga galaw, aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Pareho silang natigilan, hindi makapagsalita habang magkadikit pa ang kanilang mga labi. Tumigil ang oras para sa kanilang dalawa, at ang tanging naririnig nila ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ngunit maya-maya, biglang itinulak ni Marites si Kiefer palayo.
Isusumbong kita kay Papa, bulyo ni Marites, halos naiiyak sa kaba at gulat. What? Sige, isumbong mo, sagot ni Kiefer, nananatiling kalmado ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Ano ba sasabihin mo? Natural lang sa magkarelasyon ang mag-kiss, Marites. Pero fake lang to, sagot ni Marites, halatang naguguluhan. Kiefer, Eddie, tutuhanin natin, sagot niya, sabay kindat. Ayoko nga, sagot ni Marites, agad na umiwas ng tingin. Ang bilis mo naman sumagot, Marites. Sigurado ka bang hindi ka naaakit sa akin? Tanong ni Kiefer, may halong biro ngunit may seryosong tono rin. Hindi ngayon. Hindi pa, sagot ni Marites, pilit na pinipigilan ang sariling kiligin. Pero, ngumiti si Kiefer, I'll make sure na gugustuhin mo ring totohanin ang lahat, dagdag niya bago pinaandar ang kotse. Pagdating sa kumpanya, mabilis silang nakarating sa destinasyon. Bababa na sana si Marites, ngunit hindi niya ma-unlock ang pinto. Napansin ito ni Kiefer kaya agad siyang bumaba mula sa kotse upang pagbuksan ang dalaga. Salamat, sabi ni Marites, halos pabulong, at mabilis na tumakbo papasok sa gusali ng kumpanya. Doon, nakasalubong niya ang kasamahan niyang si Martin. Oh, anong nangyari sa'yo? Pa nga tayo nagsisimula, hinihingal ka na agad. Pagod ka ba? Tanong ni Martin, nakakunot ang noo habang inoobserbahan ang kaibigan. Ewan ko, Martin, sagot ni Marites, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang weird, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ha, ano bang nakita mo? Lalaki ba? Tanong ni Martin, may halong panunukso. Parang ganun na nga, sagot ni Marites, sabay iwas ng tingin. Nako, Marites, napana ka na ni Cupido, sabi ni Martin, tumatawa. Humanda kang masaktan. Grabe ka naman, Martin. Pag nagmahal ba, masasaktan agad? Tanong ni Marites, kunwaring nagtatampo. Oo naman, sagot ni Martin, seryoso na ngayon. Bahagi ng pag-ibig ang masaktan. Kita mo ako, ilang beses akong nasaktan bago ko nahanap ang misis kong Fiwan. Napatingin si Marites kay Martin, tila napaisip. Ganun ba talaga? Kailangan bang masaktan muna bago maging masaya? Oo, Marites. Pero tandaan mo, ang sakit na nararamdaman ay parte ng prosesong magdadala sa'yo sa tunay na kaligayahan, sagot ni Martin, sabay tapik sa balikat ng dalaga. Iba ka, Martin. Iba ako. Pwedeng swerte mo, Marites, kung mahanap mo agad ang tamang lalaki. Tara na sa floor baka malate pa tayo. Oo nga, Marites. Sandali, naiwan mo sa kotse yung baon mo, habol ni Kiefer, sabay sulyap kay Martin. Chill, bro. May asawa na ako, sabi ni Martin at umalis. Wala naman akong baon. May free lunch naman kami, usisa ni Marites. Ginawa kita ng lunch kaya kita hinetid. Para saan pa? Pa-thank you ko sa'yo tsaka para matikman mo ang luto ko. Baka naman may gayuma to, biro ni Marites. Kanina'y gusto niyang itaboy si Kiefer pero ngayon natutuwa siya sa ikan-ikilos nito. Hindi na niya maintindihan ang sarili. Sana nga marunong ako, na-isolve na sanang problema ko. Sige, kunin mo. Totoo, baka malate ka pa. Wika ni Kiefer habang iniabot ang lunch bag. Naglakad na siya palayo at napangiti naman si Marites habang pinagmamasdan siya. Oy, Tara, mail late na tayo. Ikwento mo yan habang nagtatrabaho tayo, sabi ni Annie, kasama si Martin na bumalik pa para makichismis. Samantala, dumiretso si Kiefer sa kumpanya niya. Laking gulat niya nang makitang may babaeng nakaupo sa swivel chair niya. Who are you? How dare you sit on my chair? Inis niyang tanong. Umiikot ang upuan at mas nag-init ang ulo niya nang makita si Lourdes, babaeng patay na patay sa kanya at siyang lumapit noon sa lolo niya para airto siya. Hi, I'm back, baby, sabi ni Lourdes at ngumiti ng matamis. Akala ni Kiefer nasa Amerika na ito for good, pero heto't bumalik pa para inisin siya. Don't call me baby, Lourdes. May girlfriend na ako, mind you. Really, Kiefer, pero wala akong nabalitaan. Di mo naman kailangang malaman. Hindi ako naniniwala. Ako lang dapat ang babae para sa'yo, Kiefer. Ako lang. Mali ka, Lourdes. Kahit kailan, di ka nararapat para sa akin. Tingnan natin kapag nalaman ko kung sino yung babae mo. Makakatikim siya. Di niya gugustuhing maging kalaban ko. Wala kang puwang sa puso ko, Lourdes.
It's fully occupied by my girlfriend. Kaya tigilan mo yang kahibangan mo. No, hindi ako titigil. Humanda ang girlfriend mo, bulyo ni Lourdes, tsaka umalis na. Napahilot sa sentido si Kiefer. Mukhang di muna siya makakapayag kung sakaling sugurin pa ito ng obsessed na si Lourdes. Samantala, pagdating ng lunch, kasabay ni Marites si Martin at iba pa niyang katrabaho. Wow, nagbaon ka, Marites. Himala, sabi ni Angel at dodampat sana ng sushi rolls. Patikim nga, pero inilayo ni Marites ang baunan. Hala, ang damot. Paano naman kasi bigay yan sa kanya ng jowa niya, sabi ni Martin. Di ko yun jowa. No, tanggi ni Marites. Sus, bakit mo naman pinagdadamot yang baon mo, sabat ni Megan. Syempre para sa akin to, no. Alangan namang ipamigay ko. May pagkain naman kayo, palusot ni Marites sabay simula ng kumain. Ninanamnam niya ang bawat subo ng sushi roll at iba pang side dishes. Ang sarap magluto, naisip ni Marites at napangiti nang wala sa oras. Nako, delikado ka na, Tay, sabi ni Angel. Nagtawanan sila pero di pinansin ni Marites habang nag-e-enjoy siya sa pagkain. Pagsapit ng uwian, biglang na-excite si Marites. Inaasahan niyang naroon si Kiefer sa labas. Kuyang guard, wala pa ba si Kiefer? Yung susando sa akin. Nako, Marites, wala. Nagpasando ka ba? Hindi po, baka di kasi sanduan. Text mo kaya o chat? Hindi na siguro. Kaya ko namang maglakad. Dating gawi, sabi ni Marites. Maraming beses na siyang naglalakad pa uwi pero ngayon lang siya tila hindi masaya. Paasa, bulalas niya, sabay sipa sa isang lata. Anak ng Peiteng, pahabol niya nang tumama ito sa magarang kotse na dumaraan. Tumigil ang kotse at may bumaba. Hala, sorry po, pasensya na. It's okay, sabi ng binata na halos kay Darren din niya. Ano, may gasgas yung kotse mo. Wala akong dalang pera, Magkano ba papintura para matakpan yun? Tanong ni Marites. Ayos lang. Bumaba lang ako para kamustahin ka. Ikaw nga ang naperwisyo ko, Ako nga pala si Ramon. May I know your name, miss? Ako si Marites. Sorry talaga, Ramon. Ayos lang. Nice to meet you, Marites. Ingat sa paglalakad, sabi ni Ramon. May sasabihin pa sana siya nang may nag-text sa cellphone niya. I have to go. See you when I see you. Aniya, ngumiti, at umalis. Napakibit-balikat na lamang si Marites. Ilang araw ang lumipas, pero wala pa ring paramdam si Jericho. Hindi mapigilan ni Marites na magtanong sa sarili, kamusta na kaya ang binata? At bakit bigla siyang nakalimutan? Ano ba, Marites? Fake lang naman to, di ba? Tinataboy mo nga yung tao, tapos ngayon umaarte ka, sabi niya sa sarili. Patuloy na iniisip si Jericho. Samantala, kahit hindi nagpapakita si Jericho, sunod-sunod naman ang padala ng lolo nito ng regalo sa pamilya ni Marites. Una, isang condo unit para kay Marites. Sumunod, spa vouchers, magagarang damit, at maging isang mamahaling kotse para kay Mang Ramon. Kuya, pakisabi kay lolo na hinay-hinay naman sa regalo. Daig pa ang namamanhikan niyan, sabi ni Marites sa assistant na naghahatid ng mga ito. Pasensya na po, utos lang ni lolo. Hindi ko kayang kontrahin, sagot nito bago umalis. Papa, ibalik na natin tong kotse. Kahit boyfriend ko si Jericho, sobra na tong natanggap natin, hiling ni Marites. Oo nga, nakakahiya. Pagdating ni Jericho, ibabalik natin. Kailan ba siya dadalaw? Tanong ni Mang Ramon. Natigilan si Marites. Siya mismo ay walang alam. Kinabukasan, muling dumating ang assistant. Miss Marites, opo ang titulo ng lupa na binili ni Lolo at nakapangalan sa inyo. May nakatayo na rin na villa doon. Huwag na, hindi namin matatanggap yan. Pakibalik na lang, mariing wika ni Marites. Hindi tinanggap ang papeles. Pero Miss Marites, ako ang pagagalitan. Kahit i-record mo pa, ayoko. Pakisabi na lang, salamat. Ma'am, break na kami ni Jericho, bulalas ni Marites. Labis na siyang nahihiya sa mga reg along sunod-sunod. Isa pa, hindi na nga nagpaparamdam si Jericho. Baka sinunod nito ang pakiusap niyang layuan siya. Totoo po ba yan, Miss Marites? Oo, kaya ibalik na lang ang lahat. Pakisabi na lang na tapos na kami, diin ni Marites.
Walang nagawa ang assistant at umalis na lang ng tuluyan. Mama, break na ni ate si Kuya Jericho, biglang sigaw ni Junjun. Nagmamadaling pumasok si Marites at sinalubong siya ng pamilya niya. Anong sinasabi nitong si Junjun, usisa ni Aling Nena? Ma, wala na kami ni Jericho, ani Marites. Bakit? Sinaktan ka? Niloko ka? Kaya ba hindi na siya dumadalaw? Tanong ni Mang Ramon. Wala pong nanloko. Siguro pareho lang kaming nagsawa. Sigurado ka? Kulit ni Aling Nena. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pasok po muna ako sa kwarto. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hinuha nilang nasasaktan pa si Marites. Lokong Jericho yun, galit ni Mang Ramon. Hiningi pa naman ang kamay ng anak natin, tapos ganito. Kalma, baka away magkasintahan lang, kontra ni Aling Nena. Malay mo, bukas magkabati rin. Samantala, pag-uwi ni Jericho sa mansyon, hinarang siya ng baston ng kanyang lolo. Bakit daw break na kayo ni Marites? Po, kailan pa yun? Hindi naman ako nakipaghiwalay, lolo. Galing roon ang assistant. Pinababalik lahat ng bigay ko dahil break na raw kayo. No way. Hindi nangyari yun. Bakit ganon? Nag-away ba kayo? Hindi ko alam, lolo. Hindi ko lang mapuntahan si Marites kasi bumalik si Lourdes. Baka sundan niya ako at guluhin si Marites. Kung ganyan, baka habang buhay na kayong hindi magkikita ni Marites. Baka ipagpalat ka niya bago mo pa makuha ang gusto mo. Napaisip si Jericho. Miss na niya si Marites. Fine, lolo. Bukas pupuntahan ko siya. At si Lourdes, pag may ginawa siyang masama, makakatikim talaga siya sa akin. Ayan, ganyan ang Leviste. Itayo mo ang bandera natin. Roger, lolo. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Marites. Natitiyak niya kasi na kapag nakarating kay Jericho ang balita tungkol sa breakup na idineklara niya, maaaring puntahan siya nito. Hindi naman siya nagkamali dahil saktong alis niya ay dumating ang binata. Ma, nasan po si Marites? Tanong ni Jericho. Nagulat naman si Mang Ramon at Aling Nena sa biglang pagsulpot ng binata. Umalis na, maaga pa. Tsaka teka, nagkaayos na ba kayong dalawa? Tanong ni Aling Nena. Hindi ko naman po inaway si Marites. Never ko siyang inaway. Bakit sabi break na raw kayo? Baka po nagtatampo lang kasi hindi ko siya nabibisita. May babae po kasing obsessed sa akin. Ayoko na idamay niya si Marites, paliwanag pa ni Jericho. Naintindihan naman siya ng mga magulang ng dalaga. Oh, sige, naiintindihan namin. Pero nako, mahirap suyuin yan si Marites. Noon, kahit bilhan namin yan ng paborito niyang Marites, talagang tampururot ang batang yun. Bahala na po, pero maibibigay ako sa kanya. Mas matamis pa sa Marites mamaya, sabi ni Jericho. Pumasok muna siya sa kanyang trabaho. Noong kinahapunan, nagtungo na siya sa pinagtatrabahuan ni Marites. Oh, kanina ka pa dyan, Sir Kiefer. May inaantay ka ba? Tanong ng gwardiya. Opo, si Marites lang naman ang sinusundo ko rito. Nako, si Miss Marites nakauwi na siya kanina pa. What? Sige po, Kuyang Guard. Salamat. Tsaka umalis si Jericho at ang destinasyon niya ay sa bahay ni Marites. Ate Marites, nandyan na si Kuya Kiefer. Oh, di mo ba siya kakausapin? Tanong ni Junjun mula sa labas ng kwarto ni Marites. Dahil mula nang dumating si Jericho, ayaw ni Marites na lumabas ng kwarto. Ayoko, sabihin mo umuwi na siya. Ate Marites, away jowa lang naman yan. Pag-usapan nyo na. Naiyak na si Kuya Jericho at nakaluhod na sa munggo ni Mama. Doon na nga napatayo si Marites mula sa kama. Agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto at nagtungo sa sala. Lihim naman na napahagikjak si Junjun. Jericho, anong? Natigilan si Marites dahil ang sinasabi ni si Junjun, na naiyak at nakaluhod sa munggo habang nagmemeryenda, ay napansin ni Marites. Pisit ka, talagang bata ka, Junjun, sigaw ni Marites. Nanakbo naman agad ang bata at nagtago sa likod ni Jericho. Dahil ayaw lumapit ni Marites, napapadyak siyang umalis para bumalik sa kwarto niya. Ang hindi niya inaasahan, ang magulang niya pa ang nagtulak kay Jericho papunta sa kanya. At ang ending, pareho silang nakulong sa isang kwarto. Mag-usap nga kayo, Diyos ko. Hindi kayo lalabas dyan hanggat hindi kayo nagkakalinawan, sabi ni Aling Nena na tumango pa si Mang Ramon at nagbigay ng approve sign kay Junjun. Mama, buksan yung pinto, tawag ni Marites,
pero natigilan siya noong hilahin siya ni Jericho at ikinulong sa bisig nito. I'm sorry, Marites. Huwag ka nang magalit. Sorry kung naging duwag ako. Sorry kung hindi ako nagparamdam at nagsabi sa'yo, sabi ni Jericho. Bitawan mo ako, Jericho, sabi ni Marites at pilit na kumakawala sa pagkakayakap ng binata mula sa likuran. Hindi kita bibitawan, Marites. Gusto ko lang malaman mo na sinadya ko ang lahat. Hindi totoo na ikakasal ako sa babaeng byuda na may 3 anak. Ang totoo, nakita kong opportunity yung pagpunta ni Lolo para mapalapit sa'yo. Sinadya ko na ikaw ang piliin because I am interested in you. Lalo na nung mas nakilala kita at ang pamilya mo. Hindi naging fake sa akin ang lahat, Marites. Lahat ng pinakita ko, totoo yun. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marites. Na love at first sight ako sa'yo. Nung nakilala kita, hindi ka na mawaksi sa isipan ko. Lagi kitang nakikita kahit sa pagtulog ko. Yung puso ko, nagwawala kapag kausap kita. I like you so much, Marites. Pero bakit ka umiwas? Imbes na umamin ka sa akin, hindi ka nagpi. Alam mo ba na sobrang guilty ko at hiyang-hiya? Kasi panay ang padala ng lolo mo pero hindi naman ako sigurado kung ano pa ba tayo, sagot ni Marites. I'm so sorry. Dumating kasi si Lourdes. Sinong Lourdes? She's been obsessed with me since our college days. Akala ko hindi na siya babalik dito sa Pinas after niyang magtungo sa Amerika. But now she's back. Kaya umiwas ka sa akin kasi bumalik na ang dawan mo, sarkastikong tanong ni Marites. No, I don't like her. Siya lang ang may gusto sa akin. Umiwas ako para mag-isip kasi binalaan niya ako na guguluhin ka niya. Knowing her, susundan niya ako and she will do everything para lang palayuin ka niya sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ako pinanganak para diktahan lang ng kung sino, Jericho. Kung lalayo ako ng tuluyan, gagawin ko, pero hindi dahil uutusan ako ng isang taong wala namang karapatan. I know. Sorry na, Marites. Can you please forgive me na? Ano bang gagawin ko para lang mawala na yung galit mo? Hindi ko alam, Jericho, kasi naguguluhan rin ako. Marahang bumitaw si Jericho sa pagkakayakap kay Marites. Bagsak ang mga balikat nitong napaupo sa kama. Natigilan si Marites at matamang tiningnan ang binata. Bakas ang lungkot rito. Sorry kung na-pressure kita. Ayaw rin naman kitang pilitin. Sorry, Marites. Sorry rin, Jericho. Pero hindi ko na kayang pigilan pa. Ayoko nang magsinungaling pa sa sarili ko. At sa isang iglap, naramdaman na lang ni Jericho ang pagdampi ng labi ng dalaga sa labi niya. Halos hindi siya makahinga. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig kay Marites, na ngayon ay mariing nakapikit habang nakalapat ang mga labi nila. Ilang sandali pa, lumayo si Marites. Malungkot na hindi tinugon ng binata ang halik na iginawad niya. Marites. Sorry. No, Marites. I'm so sorry, sabi ni Jericho. Sa pagkakataong iyon, hinawakan niya sa batok si Marites at siniil ng banayad at puno ng tamis na halik. Pareho silang napatigil sandali at napangiti sa isa't isa bago itinuloy ang pagtugon sa init na namumutawi sa pagitan nila. Mahaba-haba ang naging tagpuan ng mapupusok nilang halik bago sila nagbitaw na parehong hinihingal. I love you, Marites. Pwede bang tutuhanin na lang natin to? Yes, Jericho. Tutuhanin na natin. Yes, sigaw ni Jericho at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Nagulat pa ang mga nasa labas na pamilya ni Marites at nagkatawanan na lang. Alam nilang sa sigaw na iyon ni Jericho ay mukhang nagkaayos na ang dalawa. This time, wala nang pagpapanggap pa dahil totohanan na. Huwag kang mag-alala sa Lourdes na yun. Subukan mo lang magpahalata, tatamaan ka sa akin. Hahanap pa ba ako kung may Marites na ako? Mas matamis ka pa sa kahit anong Marites sa mundo. Bolero. Pero totoo nga, ako nang bahala sa kanya. Kapag ginulo ka niya, kahit tawagan mo pa ako mismo ang haharap sa babaeng yun. Max, ang tapang naman ng babe ko. Babe ka dyan. Oh, bakit? Simula ngayon, that will be our endearment. Maganda naman, di ba? Sakto lang, natatawang sabi ni Marites. Lumabas na sila sa kwarto at bukas na rin ang pinto noon. Wala na ang kandado sa labas dahil tinanggal na ni Aling Nena noong sumigaw si Jericho. Ano? Ayos na kayo? Tanong ni Mang Ramon. Opo, pa. Pati nga paan ni Marites, gusto ko na ring hingin sa inyo. Kamay lang hinihingi ko nung una,
Di ba? Pagbibiro ni Jericho. Aba, kuya, pipira-pirasuhin mo pa. Hangin mo na ng buo si ate para ako na lang ang baby dito sa bahay, sabi ni Junjun. Baby ka dyan. Nanliligaw ka na nga, eh. Alam mo, di ko alam, sabi ni Marites. Hush ka nga, ate. Maingay. Bakit? Buti nga sa'yo, binasted ka kay crush. Kay bata-bata pa, crush lang naman yun, ate. Nako, tama na nga kayo. Kanina pa kami nagugutom. Tara na at sabay-sabay maghapunan, awat ni Aling Nena. Matapos maglanawan ni Marites at Jericho, masaya silang nagkwentuhan at naghapunan kasama ang pamilya. Nagsalo-salo. Maagang nagising si Marites. Inaasahan niya na ihahatid sundo muli siya ni Jericho sa trabaho, kaya naman mas inaga niyang mag-ayos para hindi rin naman mahuli ang binata sa pagpasok sa sarili nitong trabaho. Aba, nag-iba yata ang sasakyan ni Jericho bulong niya sa sarili. Biglang bumaba mula sa kotse ang isang babaeng sexy. Jericho, ang aga mong. Sino ka? Tak ang tanong ni Marites sa babae. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, saka pabalik sa pantay na titig, bago ngumisi at umirap. Aba, kung makapagsalita ka, sino ka ba? Ako lang naman si Lourdes IE, ang babaeng karapat-dapat kay Jericho. Kung pera lang ang habol mo, pwede kitang bigyan pero layuan mo siya. Excuse me, babaeng patay na patay sa boyfriend ko, wala kang karapatan na diktahan ako. Tsaka umayos ka nga ng ugali mo. Nasa teritoryo kita, baka di kita matansya at ipahabol kita sa mga aso dito, sagot ni Marites ng galit. Oh, so squammy. Hindi ako makapaniwala na ipapalit ka sa akin ni Jericho. No freaking way, maarte pang sabi ni Lourdes IE. Bakit naman kita papalitan, wala ka naman sa puso niya in the first place. Huwag kang asem-era. Umuwi ka na sa US at doon ka maghasik ng kabaliwan mo. Dami ng baliw sa Pilipinas, dadagdag ka pa. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Lourdes IE, sabay sugod kay Marites. Pero hindi nagpatalo si Marites. Bago pa siya masabunutan ni Lourdes IE, siya na ang unang sumabunot dito. Hindi niya akalain na sa tanang buhay niya ay makikipagsabunutan siya. Marites, tawag ni Jericho na kara-rating lang. Tiningnan ni Marites si Jericho, at tila naintindihan nito ang assignment. Kunwaring inaawat sila, pero si Lourdes ay ilang ang hinawakan ni Jericho, dahilan para hindi ito makapanlaban kay Marites. Natatawa naman si Jericho sa katapangan ni Marites. Aray, tama na, ayoko na, yung anit ko. Ouch, sayo na si Jericho pero huwag mo akong kalbuhin, my gosh, marteng sigaw ni Lourdes IE. Bumitaw naman si Marites noong mailabas niya ang inis. Gulo-gulo na ang buhok ni Lourdes IE. Huwag ka nang babalik dito at huwag ka nang makalapit-lapit kay Jericho dahil kakalbuhin talaga kita, banta ni Marites. Hindi alam ni Jericho pero gusto niyang magtatalon sa kilig nung mga oras na iyon, lalo na nang hilahin siya ni Marites palayo kay Lourdes IE. Which, sigaw pa ni Lourdes IE habang inaayos ang nag-ulong buhok. Talaga, isang salita mo pa, kukulamin talaga kita, sagot ni Marites sabay pakita ng kamay niyang may mga buhok pa ni Lourdes IE. Mukha namang nahintakutan si Lourdes IE at nagmamadaling umalis. Anong nakakatawa? Inis na tanong ni Marites kay Jericho. Wala lang. I feel so honored na ipinaglaban ako ng babe ko. Malamang. Kung ako ba, aagawin sa'yo ng ibang lalaki, hindi mo ako ipaglalaban. Hindi. No. Palapit pa lang sila, itinutulak ko na palayo. Halika nga rito, nag-ulo ang buhok mo. Nasaktan ka ba? Tanong ni Jericho habang inaayos ang buhok ni Marites. Matapos ay hinalikan siya nito sa ulo. Ihatid mo na ako sa trabaho, baka malate ako, namumula na sabi ni Marites. Ang sweet kasi ni Jericho sa kanya, pero siya, parang tambay sa kanto na nakipag-away kay Lourdes IE. Don't worry, you look so cute kaya, sagot ni Jericho, tila nabasa ang iniisip ni Marites. Pinisil pa nito ang pisngi niya. Bolero, pakis nga mukha mo, mag-drive ka na. Copy, babe, sagot ni Jericho. Sa uwian. Nang sumapit ang uwian ni Marites sa trabaho, hinintay na lang rin niya si Jericho na sunduin siya. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng aberya ang kotse ni Jericho kaya hindi pa ito nakakarating. Hello, babe, matatagalan ako ha, nasuran kasi ako ng kotse. Ano ka ba? Malapit lang naman lakarin sa bahay.
Dati ko namang nilalakad. Ipaayos mo na yung kotse mo at maglalakad na lang ako. But I want to make sure na safe ka. Gabi na oh. Kaya ko na. Ano ka ba? Sige na, bye. I love you, babe. Emwa, sabi ni Marites bago ibinaba ang tawag. Natigilan naman si Jericho at namula. Bago pa siya makasagot, naibaba na ni Marites ang tawag. Habang nagsisimula ng maglakad pa uwi si Marites, isang kotse ang tumigil sa harapan niya. Kunot-noo siyang napatigil para antayin ang pagbaba ng isang gwapong lalaki. Marites. Ramon, gulat na sabi ni Marites. Hindi niya akalain na muli silang magkikita ng lalaking nataman niya ng sinipang lata noon. Yes, it's me. Maglalakad ka na naman. Gusto mo sumabay na lang sa akin? Nako, hindi na. Malapit lang naman yung bahay namin. Really? Then would you mind kung sasamahan kitang maglakad? Hindi na talaga. Kaya ko na, pagtanggi ni Marites. Naiisip niya na baka magselos si Jericho. Isa pa, hindi niya naman kilala ng lubos si Ramon, kundi sa pangalan lang matapos ng una nilang interaksyon noon. Nagsimula ng maglakad si Marites pero nakasunod pa rin si Ramon. Binilisan niya ang paglalakad. Hindi naman sa mukhang masamang tao si Ramon, pero nawiwirduhan siya rito. Kaya ko na talaga, bakit mo ba ako sinusundan? Tumigil si Marites at hinarap si Ramon. Pumantay naman si Ramon ng paglalakad sa kanya. Ang totoo niyan, sinadya ko na dumaan dito ng ganitong oras kung kailan tayo unang nagkakilala. Bakit naman? Kasi, na-love at first sight yata ako sa'yo simula noong araw na yon. Gusto na kitang ulit makita. May boyfriend na ako, diretsong sagot ni Marites. Natigilan naman si Ramon bago napangiti. Sayang naman, mukhang nahuli na pala ako. Well, at least nalaman ko na at nasabi ko sa'yo ang gusto kong sabihin. Don't worry, I am not a bad person naman. So ano, okay lang ba nasabayan kita sa paglalakad? Ang nagawa ni Marites. Habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Marites na makipagkwentuhan kay Ramon. Maayos naman itong kakwentuhan at hindi na rin nagpakita ng motibo ng pamimilit sa kanya. Nagkakatuwaan na sila at napapasarap sa usapan nang biglang may isang sasakyan na humarang sa kanila. Babe, malamig ang pagtawag ni Jericho, sabay pukol ng matalim na tingin kay Ramon. Kir talaga ang tawag mo sa akin, taas kilay na tanong ni Jericho. I mean, babe, akala ko nasiraan ka ng kotse, sagot ni Marites. Pinakuha ko na sa insurance, pero sinabi ko naman sa'yo na hindi kita hahayaan na umuwi mag-isa. Si Ramon nga pala. Ramon, siya si Jericho, boyfriend ni Marites, pagdidiin ni Jericho habang hinayla ang nobya palapit sa kanya. Chill, bro. I know. Isa pa, nilinaw naman sa akin ni Marites na kayo na nga. Congrats. Huwag kang kabahan. Unless threatened ka sa akin, nangaasar na sabi ni Ramon. Asa ka naman. Di ka papatulan ng babe ko, sagot ni Jericho. Tama nga, babe, natatawang tanong ni Marites, sabay tango. Bigla namang may sasakyan na tumigil sa kanila at bumaba roon si Lourdes. Nakasubaybay pala ito kay Marites at akalay niloloko niya si Jericho. Sabi na nga ba, hindi ka talaga nababagay kay Jericho, sigaw ni Lourdes, sabay sugod kay Marites. Pero mabilis siyang hinaranggan ni Jericho. Samantala, si Ramon naman ang humila kay Lourdes. Dahil sa pagpalag ni Lourdes, pareho silang na out of balance at boom. Nagtama ang kanilang mga labi. Pareho silang natulala dahil sa nangyari. Let's go. Baka sila talaga ang para sa isa't isa, sabi ni Jericho habang nakangiti. Sumakay si Marites sa bike at mahigpit na yamakap sa binata. Samantala, ang naiwan naman na sina Lourdes at Ramon ay mabilis na naglayo at tumayo ng ayos. Matagal bago may nakapagsalita sa kanila. Hindi niloloko ni Marites si Jericho. Ako yung sumunod kay Marites because I am interested in her, sabi ni Ramon. Kung ganun, hindi kayo ni Marites, tanong ni Lourdes. Hindi. Sorry, napalakas yung hila ko. Nagtama tuloy ang SHH. Huwag mo nang ipaalala, sabi ni Lourdes, sabay alis. Sa unang pagkakataon, naubusan siya ng sasabihin. Teka, anong pangalan mo? Habol ni Ramon. Secret, sagot ni Lourdes, sabay irap at ini-start ang kotse. Okay, Miss Secret, sana magkita tayo ulit, sabi ni Ramon, sabay flying kiss.
Pinaharurot naman ni Lourdes ang sasakyan bago pa makita ng binata ang pamumula niya. Sa bahay ni Moritz, sa kabilang banda, si Jericho naman ay nakakunot pa rin ang noo habang nasa bahay ni na Moritz. Hoy, napapano ka ba? Natatawang tanong ni Moritz. Obvious ba? Sabi ko, antayin mo ako eh. Tapos sumabay ka pa kay Ramon. Alam mo, ang cute mo. Mabait naman si Ramon. Tsaka sinabi ko naman na hindi ako interesado sa kanya kasi meron na akong boyfriend. Talaga? Sinong boyfriend mo? Sino pa ba? Ang pinaka-poging CEO na si Jericho Donato Leviste, my one and only babe, sagot ni Moritz. Ano? Okay ka na? Tanong niya. Ngumuso pa rin si Jericho na animoy batang nalugi. Hoy, para kang sira dyan. Sabihin pa ni na mama, inaapi kita, sabi ni Moritz. Ano ba kasi yun? Ano ang tawag sa dagat na nawala? Biglang tanong ni Jericho. Ha? Ano? Ed? Silost. Nagseselos ako. Babe, nagseselos ka? Oo nga. Anong gusto ng babe ko para mawala ang silost niya na yan, ha? Kiss, sagot ni Jericho, sabay turo sa labi na nakanguso. Ayoko nga, mamaya makita pa tayo ni na mama. Ano naman? Basta. Hindi na natuloy ni Moritz ang sasabihin nang hilahin siya ni Jericho paupo sa kandang ganito, sabay siniil ng nagbabagang halik. Mama, ayan na naman sila, gumagawa ng himala, sigaw ni Junjun, sabay takbo. Napabitaw naman sina Moritz at Jericho sa halik at nagkatawanan na lang. Araw ng proposal. Dumating ang araw ng proposal ng kaibigan ni Jericho na si Andoy kay Ligaya. Kagaya ng napag-usapan, tinulungan ni Jericho ang kaibigan sa proposal nito. Nag-perform pa sila sa mall at kumanta sa harap ng maraming tao. Nagtagumpay naman sila dahil masayang nakuha ni Andoy ang matamis na, oo, ng fiancé niya na si Ligaya. Salamat sa tulong niyo ni Bong, Jericho ha, sabi ni Andoy. Ano ka ba, Andoy? Sino na lang ba ang magtutulungan? Sagot ni Jericho. Pero may gusto sana akong hilingin na pabor sa'yo, sabi ni Andoy. Sure. Ano yun? Tanong ni Jericho. Bumulong si Andoy. Yun lang ba? Walang problema. Sagot kita, Jericho. Pagkakaayos ng simbahan. Grabe. Ang ganda. Bigatin din yung kaibigan mo na si Andoy, no? Sabi ni Moritz. Huwag kang mag-alala. Kapag tayo naman ang kinasal, mas magarbo pa rito ang ipapahanda ko, sagot ni Jericho. Babe, hindi naman kailangang magarbo ang kasal. Ang mahalaga, tunay ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Kaya mahal kita, Matapos ang seremonya ng kasal, lumabas na sila sa simbahan para sa pagpapalipad ng kalapati ng bagong kasal at ang paghahagis ng bulaklak ng bride. Babe, hindi ka ba makikiagaw ng bulaklak? Tanong ni Jericho. Ha, bakit naman ako makikiagaw pa? Sagot ni Moritz. Sige na, babe. Ayun ihahagis na yung bouquet, pangungulit ni Jericho. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatawang tanong ni Moritz. Okay. Ayan na, sigaw ng MC habang inihahagis na ni Corinne ang bouquet. Dahil ayaw ni Moritz, si Jericho na mismo ang gumawa ng paraan. Nakiagaw siya ng bulaklak sa mga babaeng nakaabang din doon. Go, Jericho, cheer ni Andoy. Halos napagulong si Jericho noong talunin niya ang ibang babae para makipag-agawan sa bulaklak na hinagis ng bride. Yes, nakuha ko, sigaw ni Jericho, sabay taas ng bulaklak at itinuro kay Moritz. Hindi napigilan ng mga tao ang pagtawa dahil sa ginawa ni Jericho, halatang desperado na itong sumunod na ikasal. Si Moritz naman ay hindi maiwasang kiligin. Hindi niya akalain na ang CEO na kagaya ni Jericho ay makikipag-agawan ng bouquet para lang sa kanya. I guess we're getting married next week, sabi ni Jericho habang iniaabot ang bulaklak kay Moritz. Makikipag-agawan ka pa roon, pwede ka namang mag-propose, sagot ni Moritz. Sige, will you marry me, my future wife, soon to be Moritz Leviste? Tanong ni Jericho, sabay luhod sa harapan ng dalaga. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. Ito kasi ang request ni Jericho kay Andoy na sa mismong kasal nila ni Andoy ay magpo-propose siya kay Moritz. Ayaw niyang agawin ang moment ng bagong kasal kaya humingi siya ng pahintulot sa kaibigan na masaya namang pumayag at sumuporta sa kanya. Nakakahiya, Jericho. Kasal to ng kaibigan mo, Sasagutin naman kita ng oo, kahit saan, sagot ni Moritz. Ayos lang,
Marites, sigaw ni Corinne, sabay thumbs up. Tumayo ka na nga. Oo, papayag akong pakasalan ka, Jericho, sabi ni Marites. Yes, sigaw ng binata, sabay suot ng isang diamond ring na tila sinukat para sa kamay ng dalaga. Siguro naman tatanggapin mo na ang mga regalo ko, Iya, biglang sabi ng lolo ni Jericho na dumating. Hindi naman po kailangan, sagot ni Marites. Pero gusto kong ibigay. Tanggapin mo na at masanay ka na sa akin, Iya. Basta bigyan niyo ako ng maraming apo sa tuhod, ha? Sabi ng lolo ni Jericho. Namula si Marites sa hiya dahil sa hiling ng lolo ni Jericho. Oo naman, sagot ni Jericho. Nakikita mo yan sina Andoy at Bong. Kasal na sila, pero baka maunahan ko pa silang magkaanak, biro ni Jericho, na tinawanan lang ng mga kaibigan niya. Jericho, nakakahiya ka, reklamo ni Marites, sabay pinggat sa binata. Aray, babe, reklamo ni Jericho. Pagpaplano ng kasal, masayang-masaya ang pamilya ni Marites at Jericho. Nagkaroon ng pag-uusap at kasiyahan ng kanilang pamilya. Umuwi pa ang mga magulang ni Jericho na galing sa Amerika para pagplanuhan ang nalalapit nilang kasal. Gusto ko maging maganda ang kasal nyo. Ako na ang bahala sa arrangement ng lahat. Ang gagawin mo lang, Marites, ay mag-beauty rest habang inaantay ang petsa ng kasal, sabi ng mommy ni Jericho. Nako, nakakahiya naman. Siyempre tutulong pa rin kami sa kasal nila, sagot ni Aling Nena, ang ina ni Marites. Ako na ang bahala, sagot na namin kayo. Isa pa, sa inyo ang babae, sagot ng mommy ni Jericho. Basta ha, excited na ako sa mga apo namin. Kaya nga pati ako, dapat makita ko pa ang apo ko sa tuhod, saad ng lolo ni Jericho. Narinig mo, babe, kaya huwag mo akong tutulugan sa wedding night natin, ha, biro ni Jericho. Nako, ikaw talaga, sagot ni Marites, sabay iling. Araw ng kasal. Sumapit na ang araw ng kasal ni Marites at Jericho. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba si lalaki bilang iyong kab-iyak sa hirap o ginhawa, habang buhay at hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Opo, father, sagot ni Marites. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba si babae bilang iyong kab-iyak sa hirap o ginhawa, habang buhay at hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Yes na yes po, father, sagot ni Jericho, sabay akmang iaangat ang belo para halikan si Marites. Dahan-dahan, ay ho, nagmamadali ka, sabi ng pari. Sorry po, sagot ni Jericho, kaya nagtawanan ang mga saksi sa kanilang kasal. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Mabilis na inangat ni Jericho ang belo na nakaharang sa mukha ni Marites. Pinakatitigan niya ang dalaga at ngumiti, na tinugon din ng dalaga ng matamis na ngiti. Ang ganda ng asawa ko. Kiss muna ako para asawa mo na ako, sabi ni Marites. Natawa si Jericho, sabay hawak sa magkabilang pisngi ni Marites. Unti-unting inilapit ang kanyang mukha sa dalaga, at bago maglapat ang kanilang mga labi, binanggit ni Jericho ang katagang mas nagpasidhi ng saya sa puso ni Marites. Mahal na mahal kita, Marites. I will love you forever. I will love you forever. Marites, babe, sabi ni Jericho, sabay ginawaran ng halik ang kanyang asawa, na ngayon ay opisyal na niyang kab-iyak. Nagpalakpakan ang mga nanunood sa kanila, kabilang na sina Andoy, ang asawa nitong si Ligaya, si Bong, at ang asawa nitong si Rosalinda. Tama na yan. Hoy, mamaya na yan, awat ni Andoy, dahil hanggang ngayon ay matamis na nagsasalo sa halik sina Jericho at Marites. Ilang sandali pa, si Marites na mismo ang umawat kay Jericho. Mukhang nasa harap pa lang sila ng altar, pero gusto na siyang lamunin ng buo ng kanyang asawa na sabik sa kanyang mga labi. Samantala, kasalukuyang nasa labas na sila ng simbahan para sa paghahagis ni Marites ng bulaklak. Nakahalera ang mga kababaihan na sabik na samalo nito. In 3, 2, 1, sigaw ng MC, sabay hagis ni Marites ng bulaklak. Ngunit natigilan ang lahat dahil sa ibang direksyon ito napunta. Isang babaeng napadaan, kasama ang isang lalaki, ang nakasalo nito. Lourdes, hindi makapaniwalang sambit ni Marites. Mas nakakagulat pa, ang kasama nitong lalaki ay si Ramon. I told you, babe, sila talaga ang para sa isa't isa, sabi ni Jericho, sabay kaway kina Ramon at Lourdes. Nahihiya namang lumapit si Lourdes, na hinailan ni Ramon papunta kina Marites, dala ang nasalo nitong bulaklak.
Congratulations sa inyo, bati ni Ramon. Salamat, sagot ni Marites. Congratulations. Gusto ko rin sanang mag-sorry. Sabi ni Lourdes. Ayos na yun, pagputol ni Marites sa sasabihin ni Lourdes. Sama kayo sa reception, ha? Pag-iimbita niya pa. Nako, hindi na. Nakakahiya naman, sagot ni Lourdes. Pupunta kami, di ba, love? Sagot naman ni Ramon, sabay ngiti kay Lourdes. Nagkatinginan sina Jericho at Marites, sabay nagtawanan sa isa't isa. Gabi ng kasal. Matapos ang kasal ni Marites at Jericho, nagtungo sila sa isang resort na regalo ng lolo ni Jericho. Dito magaganap ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ngunit nakanguso si Jericho, tila walang balak si Marites, dahil nakasuot pa ito ng pajama imbes na sexy lingerie para sa kanilang wedding night. Dahil hindi na makapaghintay si Jericho, kinuha niya ang red along sexy lingerie ng mommy niya para kay Marites. Ayaw mo isuot, ha? Ako na lang ang magsusuot, biro ni Jericho, sabay ngisi. Anak ng patola, anong ginagawa mo? Natatawang tanong ni Marites nang pumasok si Jericho sa kwarto, suot na ang sexy lingerie. Nang aakit itong lumapit sa kanya, at noong makarating sa kama kung saan nakaupo si Marites, ipinatong nito ang paa at hinimas pa ang legs na parang babaeng nang aakit. Para kang timang, panay ang tawa ni Marites sa kalokohan ng asawa niya. Hindi ka ba naaakit sa akin, babe? Mapang-akit na tanong ni Jericho. Tumayo si Marites, dahilan upang malungkot si Jericho. Akala niya ilalabas ito ng kwarto. Ngunit maya-maya pa, sumara ang pinto at nilock ito. Nanatiling nasa loob si Marites. Babe, akala ko lalabas ka, tanong ni Jericho. Hindi na nito naituloy ang sasabihin nang itulak siya ni Marites sa kama. Kasunod nito ang pagpatong ng katawan ng dalaga sa kanya. Ginawaran siya ng halik ni Marites, na agad naman niyang tinugon. Noong gabing iyon, sinulit nila ang pagsasama bilang mag-asawa, at dito nabuo ang kanilang unang anak. Paglipas ng panahon, makalipas ang ilang taon, naging magkakaibigan ang kanilang mga anak, ang anak ni Marites at Jericho, anak ni Andoy at Ligaya, at anak ni Bong at Rosalinda. Sila'y naging magkakabarkada, kagaya ng kanilang mga ama na pawang mga CEO. Dito nagtatapos ang kwento ng tatlong CEO, mga lalaking umibig, nasaktan, umibig muli, nabigo, at sa huli, mas piniling magmahal. Hanggang sa natagpuan ng kanilang mga puso ang tunay na mamahalin habang buhay, ang itinadhana para sa kanila. Wakas.